Good day and welcome po sa panibago na namang episode ng aming channel. At ako nga po pala ulit si Allen ng Greenyard TV. And para naman sa vlog natin for today, ito naman ang i-share natin sa inyo kung paano ba tayo magkakaroon ng multiple blooms o mas maraming bulaklak sa ating mga alagang rose. And as you can see, may dalawa tayo ngayon dito na sample. Ito yung tinatawag sa taas ko, tinatawag na pitimini o yung mga maliliit lamang na roses. And dito naman, ito yung tinatawag na American Rose, which is yun yung common dito sa atin. So, yan. And syempre, bago tayo magsimula sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. At sa mga gustong bumisita sa aming garden, dito po sa screen yung aming complete address. So, eto na nga, nandito tayo at nasa harapan nyo ngayon. Eto, white roses yung kinuha nating sample kasi ito yung may pinakamaraming bloom na meron tayo ngayon at yun yung ipapakita natin. And, syempre, tatalakayin na rin natin kung ano ba yung proper caring dito sa mga roses para naman mas maging healthy sila. Syempre, mas healthy ng mga halaman o mas healthy yung rose nyo, mas marami din siyang maipoprovide o maipoproduce ng mga bulaklak. Kahin na natin dun sa amount of light na nare-receive nila. Etong mga to, kailangan to direct sunlight. As much as possible, 6 to 8 hours ng direct sunlight yung tumatama sa kanila. Makakatulong yon para mas makapag-bloom sila. Tsaka mas kailangan nila yon. Kaya nga sila, panglabas sila, pambakuran. And hindi natin sila po pwedeng ilagay sa loob ng bahay natin kasi hindi siya magiging ganun ka-healthy. Kailangan niya talaga ng direct sunlight na at least 6 to 8 hours a day. And when it comes naman sa watering, syempre itong mga to gusto nila lagi at marami kayong idinidilig sa kanila. Sa amin, sa garden namin, ang pagdidilig nito araw-araw, lalo na kapag ngayong summer, araw-araw talaga yung dilig na kailangan. Since sila ay mga outdoor plants, at sila ay nakababad, nakabilad sa araw ng 6 to 8 hours. Siyempre, ibang usapan naman kapag halimbawa na ulan, katulad ngayon, maulan, and pwede namang hindi na magdilig kasi ang lakas ng ulan sa amin dito. Maghapong umulan nung isang araw dito sa amin, kaya tingin namin basa pa yung, yung soil, kaya hindi na namin siya dinilig muna. So, yun. Pero kapag summer, kailangan araw-araw talaga kasi kapag hindi nyo siya dinilig at natuyuan siya ng soil, hindi kagad yung bulaklak niya, pabukadkad pa lang, natutuyo na kagad. So, para maiwasan yon kailangan ang watering natin sa kanila madami. Lawa talaga siya, hindi yung sasabihin mong nabasa lang ng konti, pero araw-araw mo nga siyang dinidilig. Mas maganda kung lalawain mo ng dilig etong ating mga rose. At syempre nga pala, kung halimbawa, bibili pa lang po kayo ng mga rose at wala pa kayong rose, so, ang pinaka-advice na kauna-unahan kong maibibigay sa inyo, kapag bumili kayo ng rose, titingin kayo doon kagad sa pinaka-ilalim niya, sa may baba, malapit doon sa paso. Mas maganda kung halimbawa ang mapipili ninyong rose, ang hahanapin ninyo ay yung marami na kagad branches. Siyempre, mas maraming branches yung rose, mas marami din yung tendency or tsansa na makapag-produce siya na mas maraming bulaklak. Dahil na yan iba't ibang sanga na yung makakapag-provide o makakapag-produce ng bulaklak. As you can see dito sa ating rose na meron tayo dito, meron siyang, ilan na ba to? 2, 3 na branches. And itong ang isa, kung makikita ninyo, ayan, nagsanga-sanga na siya dito sa ilalim hanggang sa pataas. Pagkatapos, yun na yung nakakapag-produce na mas maraming bulaklak sa kanya, katulad ng nakikita nyo ngayon dito. And ayan, ito ang isa diretso, may bulaklak na kagad. Ngayon, pumunta naman tayo sa pagpapabulaklak ng mga halaman. So, ano ba yung pwede nating i-apply na maaaring makatulong para magkaroon ng mas maraming blooms yung ating mga roses? At pagdating dito sa ating mga roses, kailangan natin na lagyan sila ng mga pesticide. Kasi dapat maiwasan na pamahayan sila ng mga insekto at peste. Dahil syempre, kapag pinamahayan ng peste yan, naapektuhan ng mga bulaklak niyan. Dahil kapag maraming peste or insekto yung inyong mga rose, nangyayari dyan, syempre, kapag stress yung halaman mo, dinadapuan pa siya ng mga peste, so hindi siya makapag-produce ng energy niya para makapag-bloom ng bulaklak. So, make sure na laging meron kayong pesticide na nakaspray sa inyong mga roses para na rin ma-prevent yung pamamahay ng peste at saka dun sa dahon niya, yung pagkakaroon ng mga katulad nito, yung nangingitim na dahon. Yung pangingitim ng dahon, ano yan
common yan sa mga roses. Makikita nyo yung mga black na mga patse-patse sa mga dahon yan. So, yun yung dapat nating i-avoid. Pwede rin natin silang gamitan ng mga fertilizer na pampablossom or pampabulaklak. Isa dyan, kung makikita nyo itong rose na to, itong nasa harapan natin, o itong nasa camera natin ngayon, yung kulay blue na yan, yan ay tinatawag na, ang tawag dyan ay pesticide na rin at saka bloom booster. So, tawag dyan ay yung Peter's Blossom Booster. Ayan, nandito naman sa screen yan. So, ganito ang itsura niyan. Bibilihin nyo lamang at saka titimplahin. And then, yun yung i-spray natin dito sa ating mga halaman o dito sa ating mga rose. Yan yung reason kung bakit kapag halimbawa makikita nyo sa mga garden na may kulay blue na ganyan, huwag kayong mag-alala kasi yan ay fertilizer, pang-pablossom nga, at saka at the same time, ano na rin siya, pesticide na rin siya para dun sa ating mga rose. Kaya okay na okay yan. Kung halimbawa, wala pang ganyan yung inyong mga roses, konti din yung mga blooms na meron ng inyong mga bulaklak, ang inyong mga rose pala, at gusto nyo paramihin pa, yan yung isang paraan o yan yung isang dapat nating i-spray sa kanila. Makakatulong yan ng malaki. At syempre, importante din ang pruning. So, kailangan natin na i-prune yung mga natin, yung mga roses natin para naman magkaroon ulit siya ng mga panibagong bloom. Kasi kung halimbawa hindi natin yan ipuprune, katulad na rin lang ng ibang mga halaman, hindi siya magkakaroon ng mga panibagong sanga. So, single lang yung sanga na meron siya. At kapag single lang yung sanga, syempre, isang dahon lang o isang bulaklak lang naman yung maipoprovide nun. Ngayon, kung ipuprune natin siya at medyo ikakat natin yung mga niya, yung mga branch niya, katulad ng nangyari dito. Makikita nyo dito, nakailang cut na siya dito. Ayan o. Ito yung pinaka main branch niya. Doon sa pinagkatan, nagkaroon na siya ng multiple branch. Ito yung isa, ito yung isa. Pagkatapos, yung branch na yan, nagsanga-sanga pa. Dahil, kinat din siya dito. So, sumibol dito yung rose, nagkaroon ng panibagong bulaklak. So, ganun yung mangyayari. Ayan o, hindi lang naman pala isang bulaklak yung kayang i-provide. Once na nag-prune kayo na nag-prune, mas kumakapal yung branch niya, mas kumakapal din yung bulaklak na meron. Importante din na i-prune na natin, lalo na kung halimbawa medyo mataas na yung rose natin. Kasi kung titingnan nyo itong rose na to, malaki niya na yung branch niya dun sa baba. Ibig sabihin lang yan, mataas na siya before. So para hindi siya tumaas, pwede natin siyang ikat ng mababa kasi magtutuloy-tuloy naman or magkakaroon ulit yan ng panibagong mga sanga at bulaklak. So, importante din na tanggalin natin yung mga dry at saka tuyo or patay na ng mga branches kasi wala na namang mga silbi yung mga yon. At the same time, mas gaganda at mas lilinis tingnan yung ating mga roses kapag wala na yung mga dry branches. As you can see, wala namang dry branches dito kaya okay na okay. Natanggal na natin yung mga dry branches. Kita nyo pinutol dito, nagkaroon siya ng sanga dito at meron siyang ito. May possible siyang isa dito na panibago. So yan, panibagong branch din yan na makakapag-produce or provide ng mga bulaklak. So importante ang pruning kung gusto nyong mapakapal yung ating mga rose. Ito nga pala, syempre yan, hindi tayo makapag-prune ngayon kasi kapuprune lang natin. So wala naman tayong ipuprune pa dito. Pero at least pinapakita ko sa inyo yung mga part or portion na na-prune na natin, na-cut na natin at the same time, yung naisibol nila ng panibagong mga bulaklak. Pagdating nga pala sa soil, ang soil na ginagamit natin, yun pa rin, yung mixture ng tuyong ipa ng palay at saka garden soil, 2:1. So, laging mas marami. Yung tuyong ipa ng palay dun sa garden soil, doble. Hindi lang naman yun yung pwede nating gamitin sa kanila. Maaari din tayong gumamit ng ibang soil or potting medium, basta yung gagamitin natin sa kanila ay well-drained na potting mixture o potting soil. Kasi importante na nade-drain pa rin, lalo na kapag syempre ang pagdidilig nito nilalawa natin, di ba? Pero importante pa rin na nakakalabas ng paso yung tubig na idinidilig natin. Ang maganda mo sa kanila, nakakapag-keep pa rin kasi ng moisture itong mayroong tuyong ipa ng palay kapag nakahalo dun sa soil, kaya mas maganda, mas gusto ng mga roses natin. Idadagdag ko na rin pala na ang mga bulaklak naman itong mga rose na to, kapag nag-bloom na yan or nag-blossom na yan, kadalasan usually, yan ay tumatagal ng hanggang 2 linggo kung hindi mo siya tatanggalin doon sa pinakahalaman. So kung hindi mo siya ikakat, pero kung halimbawa gusto mo siyang i-display
sa loob ng bahay. Kasi yun naman yung ano ng rose eh. Kung halimbawa, mas gusto mo naka-display sa loob, nakalagay sa vase. Kadalasan, tumatagal ang bulaklak ng rose ng halos 1 linggo. Kapag halimbawa nakat na at nilagay natin sa vase. Maaari pa nating mapatagal ang buhay ng mga kinat nating rose. Depende syempre doon sa alaga na ibibigay natin. So una, mas maganda kung mas madalas natin siyang papalitan ng tubig. Yun yung isa para mas mapatagal natin. Pangalawa, maganda kung halimbawa, lagi nating ikakat natin yung dulo, yung portion or part na nabubulok. Kahit kapiraso lang para hindi naman maputol o umiksi masyado yung pinakatangkay ng rose na ginugupit natin. And ang isa pa, pwede nating lagyan ng aspirin pero hindi lahat. Siguro sabihin na natin 1/4 or kalahati nung tablet. Depende kung gaano kataas yung milligram. Siyempre, kung halimbawa 500 milligram yung aspirin, kahit kalahati lang yung ilalagay. And depende pa rin pala yan kung gaano kataas yung base nyo. Kung halimbawa, maliit lang naman yung vase na pinaglalagyan ninyo, kahit siguro 1/4 lang, nakakatulong kasi yan, yung aspirin, para at least mapabagal yung pagkamatay o pagkalanta ng mga bulaklak na inilalagay natin sa vase. Ang isa pang hack na pwede nating ilagay, kung halimbawa fresh cut yung mga flowers natin, yung mga rose natin, lalagay natin sa vase, pwede nating haluan ng 1 teaspoon lang na sugar yung tubig or yung vase na mismo na may tubig at saka 1 teaspoon din na vinegar. Makakatulong yan para mas mapatagal natin ang buhay ng mga bulaklak natin na inilagay natin sa vase. At ang isa pa yung mga fungal diseases. And ang isa kasi or ang pinaka sabihin natin common na tumatama dito sa mga roses natin ay yung una yung powdery mildew at saka yung tinatawag na black spot sa mga roses. So, kailangan nating i-prevent yan from happening. Kasi ito, nagkokos yan kapag halimbawa nagkaroon ng mga black spot or mga mildew yung ating mga roses. Nagkokos yan ng paglagas ng mga dahon or pagbagsak ng mga dahon ng ating mga roses. Dahil dito, nauubos yung energy ng halaman para makapag-provide siya ng talagang mga blossoms niya o ng mga bulaklak niya. Kasi syempre, dahil nga stress na siya dahil dun sa mga fungal diseases na pumapasok sa kanya o na meron dun sa halaman. So, yun yung dapat nating pagkaingatan. Then nga, makakatulong yan yung ini-spray natin. So, make sure na nai-sprayan natin sila. And then nga, yung Peter's Blossom Booster, nakakatulong ito para doon sa ating mga halaman. Isa pang makakatulong, bukod dun sa Bloom Booster na yon, is yung paglalagay natin ng fertilizer. So, doon sa fertilizer, mas maganda kung halimbawa ang ilalagay natin ay yung balance, yung 3-10 na fertilizer. Kasi, unang-una, yung nitrogen para doon sa mga healthier na foliage, at pangalawa, yung sa phosphorus naman para doon sa mas ma-healthy naman ng mga ugat. At naman sa potassium, ay para naman doon sa more blossoms or more blooms doon sa ating mga bulaklak. So, yun. And, hindi katulad ng ibang mga halaman, ang mga roses kasi ay heavy feeders dahil ito, syempre, kailangan nga nila, ganun talaga ang mga flowering plants, lalo na yung mga may multiple blooms. Heavy feeders sila, kaya mas maganda kung malalagyan natin sila ng fertilizer at least once every 3 weeks. So, huwag natin kakalimutan yan. So, dalawa, pwede naman natin pagsabayin yun. Yung una, yung Blossom Booster na Peters at saka yung fertilizer na balance na 10-10-10. Makakakita kayo ng blue sa dahon ng rosas natin o sa mga rose na bibili nyo. Common yan kapag nakabili tayo sa mga garden shop, garden center. Okay lang yan, walang problema yan kasi yun yung blossom booster. So, fertilizer siya at the same time pang pa-blossom at saka ano na rin siya, nagsaserve as parang pesticide sa mga halaman natin at para na rin makaprevent, makaiwas sa mga fungal diseases. Ito naman yung mga example ng mga black spots na kailangan nating iwasan. Yan. Dahil pag nagtuloy-tuloy yan, may stress yung halaman at maaaring mapatigil sila sa pagpo-provide or pagpo-produce ng mga buds dahil yung energy nila, kumbaga na-exhaust yung halaman nyo na-exhaust yung rose niya, kaya hindi siya makapagpalabas ng mga bulaklak katulad nito. And ayan, makikita nyo naman na wala pang masyadong pabuka na mga bulaklak, pabukadkad pa lamang sila. Pagdating naman sa pruning, ayan, wala kasi tayo mapuprune kasi kapuputol pa lang natin ng mga yan. Ito yung isang pinakamagandang example. Kunyari, ito, main branch yan, pinrune siya, pinutol siya dito. Nakikita nyo, ang daming branch na sumibol. At pagkatapos, itong branch na to, nakat na rin siya. Kung makikita nyo dito sa ilalim, ito,
Ayan. Ito yung main branch niya. Kinat na siya dito. Sigurado na mulaklak na to. Pagkatapos, ayan, nagkaroon siya ng panibagong branch dito na pinutol na rin. Ayan, naputol na rin natin yan. Ayan, oh. Ayan yung pinagputulan. Kaya sumanga siya dito. At yung pagsanga niya, nagkaroon siya ng bulaklak. Ito yun na yun. At ito pa yung isang bulaklak. So, di ba? Kapag ka multiple branches, multiple din yung buds o yung bulaklak na pwede, buko na pwede niyang ilagay o pwede niyang mapalabas. Ayan, kung halimbawa bibili kayo, mas maganda kung multiple branches na yung mabibili nyo. Katulad nito. Titingnan nyo lang naman dyan yung pinakailalim niya eh. Huwag na, hindi naman kayo dapat mag-worry dun sa mas maganda. Kung halimbawa, mas maraming bloom na yung mabibili nyo, walang problema. Pero kung halimbawa, wala kayong options, hanapin nyo yung ilalim. Dito, ayan, makikita nyo naman. Kita nyo naman na may multiple branches na siya. Nandito yung isa sa likod. Tapos meron pang isa dito, nakatago kasi eh. So yan. And syempre, mas maraming branches na kagad yung nasa ilalim. Mas makapal, unang-una, mas makapal tingnan yung rose. At pangalawa, mas marami siyang naipoprovide na bulaklak. So yun lamang po, and I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV, and thank you for watching.